Nakalabas na ng Pilipinas pero nag-iwan ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ilang residente sa Isabela na nawala ng tirahan dahil sa bagyo. Sa kalsada nagpalipos ng gabi. Ilang bahagi ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, baha pa rin. Latest update sa panibagong sama ng panahon na nagbabantang pumasok sa bansa. Aalamin live. Bus nahulog sa isang bangin sa China. Hindi bababa sa 16 ang patay. At 60th birthday concert ni Sting sa New York, star-studded. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Nanatiling nakatutok ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs para ibigay sa inyong pinakasariwang balita ukol sa pinsalang iniwan ni Bagyong Kiel sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Nakaantabay si Salima Refran sa Isabela, sa Kalumpit, Bulacan. Nagbabantay naman si Victoria Tulad at sa Apalit, Pampanga. Dado naman si Susan Enriquez. Sinalanta ng flash flood ang bayan ng Kamiling sa Tarlac. 2 kumpirmadong nasawi kabilang isang bata at narito ang report ni Katrina Son. Nagmistulang dagat ang 70% ng Kamiling, Tarlac dahil sa flash flood matapos ang 5 oras na tuloy-tuloy na pag-ulan. Bigla raw rumagasa ang tubig mula sa mga bundok ng Kamiling. Tinatayang aabot sa mahigit 5 talampakan ng lalim ng baha. Ang tubig galing sa kabundukan talaga. Wala namang kaming dam dito sa bayan ng Kamiling. O kaya mga karating bayan namin, wala namang dam kundi tubig ulan lang talaga to. Isa sa mga nawalan ng tirahan si Lilia Abrasado. Bubong na lang ang nakalitaw sa bahay niya. Ilang pares ng tsinelas at ilang basang damit lang ang kanyang naisalba. Hanggang baywang po yung taas niya. Pero naabot pa rin po. Ano na lang po ang nakikita ngayon sa bahay niya? Yun na lang po, yero at saka yung papag na lang po namin. Naanod po lahat. Kung tutuusin, maswerte pa siya kumpara kay Teresita Patricio na shorts lang ng asawang naisalba. Isa sa mga barangay na unang naapektuhan ng flash flood ay ang Malakampa. Ayon sa Kamiling Police, 9 na sasakyan sa MacArthur Highway ang inanod ng rumaragas ang tubig. 4 na buses, 2 Victorliner, 3 Fermina, 2 L300 van, 1 XLT, at saka 1 L300 FB. Nandito yung isa, yung Escapade. Di pa matukoy kung nasaan ang mga sakay ng pampasaherong jeep. Ligtas naman ang pasahero ng ibang sasakyang nabanggit. Isang bangkay ang natagpuan sa barangay Malakampa. Mukhang pinilit daw ng biktimang umakyat sa puno para maisalba ang sarili. Sa barangay Celestina naman, isang bata ang nalunod. Di lubos maisip ng mga taga-Kamiling na aabutin sila ng ganitong trahedya. Para sa unang balita, Katrina Son reporting. Mga biktima naman ng flash flood sa Kamiling, Tarlac umaapila ng tulong. Bukod kasi sa nawasak nilang mga tirahan, nasira rin ng baha ang kanilang mga pananim. Ang report mula naman kay Julio Segovia. Kalbaryo ang dulot ng flash flood kay Mang Paulino. Bukod sa gadibdib na baha sa kanilang bahay, inano din ng rumagasang tubig ang mga nagapas na niyang palay. Wala na akong pag-asa yan. Hindi na pwedeng mabili, hindi na mabibili. Kung matuyo man yan, ay pangkain na lang siguro, pero yun nga lang may amoy ng bigas. Si Mang Catalino na isa ring magsasaka, mahigit 20 sako lang sa 100 sako sana ng palay ang naisalba. Kung hindi tinangay ng tubig, baka abot ng 70 ka ba nito, nawala. Karaniwan na raw ang baha sa Kamiling, Tarlac. Pero ayon sa ilang residente ng Barangay Sawat, ikinabigla nilang flash flood, wasak ang mga bahay nilang yari sa pawid. Kaya siksikan munang may 18 pamilya sa Barangay Hall.
ngayon lang po umapaw ng ganito kalalim. Tumikas kami, nagbalasa kami dahil babagsak na yung bahay namin kagabi. Malakas yung alon kasi humampas-hampas sa bakod. Mahigit 1 linggo pa raw bago tuluyang humupa ang tubig. Yan ay kung hindi nauulan. Ang iba naman, sinamantala ang baha para manghuli ng dagang bukid na pang-ulam. Mahirap pong bumilang isda ngayon eh. Bakit? Wala pong budget. Relief goods at malinis na tubig ang panawagan ng mga apektadong residente. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Sa kalsada nagpalipas ang gabi ang ilang pamilyang nasira ang bahay sa Isabela dahil sa pananalasa ng bagyong Kiel. At mula sa Isabela may live report si Salima Refran. Salima. Igan, dumadaing na mga residenteng nasa lanta ng bagyong Kiel at Pedring dito sa Isabela. Imbes na sa evacuation center sa kalsada namin natagpuan ang 40 pamilyang ito. Nakalak daw kasi ang pinakamalapit na eskwelahan. Ang babaeng ito nangangamba para sa may sakit niyang ina. Ang lalaki namang ito alalang-alala sa mga maliliit na anak. Baging ang mga alagang hayop kasama nila sa kanilang tent. Sa Capitol Hill Subdivision, animoy naninirahan na rin sa evacuation center ang mga residente. Simula pa noong linggo, wala ng kuryente sa lugar. Kaya ang mga residente sa kalsada na lang nagpapalipas ng panahon. Ang ilan, nagbabalik na ng mga gamit. Pero ang iba, di na inalis sa pagkakabalot ang gamit. Malaki pa rin kasi ang posibilidad na umapaw muli ang Cagayan at Pinakanawan Rivers. Isang tulay naman ang nasira. Lumaki at lumakas kasi ang current ng ilog. Dahil 36 na mga barangay ang naaabot. Dahil dyan, 36 na barangay ang naaabot na lamang sa pamamagitan ng bangka. Nabuwag daw ito sa lakas ng agos ng Pinakanawan at sa naglalakihang bumagsak na puno na dala nito. Oras daw na humupa-hupa na ang tubig, saka lang daw matutukoy ang tunay na pinsala ng bagyong Kiel. Tinatayang malaking porsyento ng pinsala ay manggagaling sa sektor ng agrikultura kung saan maraming tanimang nalulubog na naman sa tubig. Igan? Maraming salamat sa Salima Refran, nagulat po live mula sa Isabela. At kamustahin naman po natin ang sitwasyon sa Kalumpit, Bulacan na sinalanta rin ng matinding pagbabaha. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Kung lagpas tao pa rin ang baha sa ilang lugar dito sa Kalumpit, Bulacan. Pero ang higit na nakalulungkot, 3 barangay pa rin daw ang hindi pa naaabot ng rescuers. Rubber boat lang ang nakakaikot ngayon sa Kalumpit. Lagpas tao pa kasi ang tubig. Ang pamilyang ito 3 araw na naghihintay ng rescuers sa bubong ng kanilang bahay. Ang matatanda nang hihina na. Malaking nervyos ang nangyari sa amin dahil lubog na yung bahay namin. Kaya ngayon pa lang kami nakaano dahil may darating iba raw ang bagyo. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako inabutan ng ganito rito. Dito na ako tumanda sa Kalumpit. Pero ngayon pala ganito kalaki yung baha. Marami pang pamilya ang nananatili sa mga bubong ng mga nalubog nilang bahay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 3 barangay pa sa Kalumpit ang hindi naaabot ng rescuers dahil sa lakas ng alon at taas ng tubig. Ang mga ito ay ang Barangay Bulusan, Santa Lucia at Masulot. Ngayon ay yung helicopters na 2 ay dahil hindi ma-penetrate ng rubber boat dahil sa maraming iskinita ito. Nandito mamaya yung 2 helicopters at magdala. Marami na tayong goods na idadagdag. Pangunahing problema ngayon dito sa Kalumpit ang kakulangan ng pagkain. Dito nga sa Barangay Kalison, reklamo ng mga residente. 1 beses pa lang silang nakatatanggap ng relief goods. Sakay ng isang amphibian, sinuyod ng GMA Kapuso Foundation ang mga lugar na malalim ang baha. Binigyan ng mga residente ng bigas, delata, noodles at tubig. May mga lutong pagkain ding inabot sa mga stranded. Sinadya natin dahil nalaman natin yung impormasyon na dito daw, wala pang tulong na nakakarating dito. So ang mga tao